Magandang araw. Huling misyon ng halimaw na Naoya Inoue. Target ang ikalimang world title sa featherweight. Brandon Figueroa handa ng makipaggyera. Hindi pa tapos ang pananalasa ng The Monster ng Japan. Matapos pagharian ng apat na magkakaibang weight division. Opisyal nang nakatutok ang mga mata ni Naoya Inoue sa kanyang susunod na biktima. Target ng pound for pound king na umakyat sa featherweight 126 pound division pagdating ng 2027 upang sungkitin ang kanyang makasaysayang ikalimang world title. At mukhang hindi na siya mahirapang maghanap ng katapat dahil isang reigning world champion na ang nagdeklara ng kahandaang makipagbakbakan sa kanya. Very doable fight. WBA champ Brandon Figueroa hamon agad kay Inoue. Hindi natatakot ang kasalukuyang WBA featherweight king na si Brandon the Heartbreaker Figueroa sa bagsik ng Japanese superstar. Sa kanyang naging panayam, bukas na bukas si Figueroa na ibigay sa mga fans ang pangarap nilang salpukan. Of course, why not? Pakiramdam ko napakadaling ikasang laban na yan at baka nga kasalukuyan na itong plano. Ito ang pahayag ni Figueroa. May personal na connection din ang pamilya Figueroa sa mga mandirigmang Hapon. Matatandaan ng kapatid ni Brandon na si Omar Figueroa Jr. ay sumabak sa isang madugong fight of the year na laban kay Nihito Arakawa noon. Kaya naman alam ni Figueroa na garantisadong giyera ang mangyayari kapag hinarap niya si Inoue. Bago natin mapanood ang bakbakang Inoue versus Figueroa, may mga mabibigat na harang muna silang kailangan lagpasan. Para kay Naoya Inoue matapos ang kanyang makasaysayang tagumpay laban kay Junto Nakatani nitong nakaraang Mayo. Target muna ni Inoue na harapin ang bagong WBA bantamweight champion na si Jesse Bam Rodriguez sa unang bahagi ng 2027 bago tuluyang umakyat sa featherweight. Para kay Brandon Figueroa, nakatakda muna niyang depensahan ang kanyang korona ngayong darating na Oktubre sa Japan laban sa pambato ng mga Hapon na si Tomoki Kameda. Kung sakaling makagawa ng upset si Kameda at talunin si Figueroa, automatiko ito magiging isang all-Japanese mega fight laban kay Inoue na siguradong magpapasabog sa takilya ng Japan. Sino ang susunod na lalamunin ng halimaw? Isang bagay lang ang sigurado sa oras na umakyat si Naoya Inoue sa 126 pounds. Isang malaking lindol ang yayanig sa buong mundo ng boxing. Kayang-kaya niyang lamunin ang mga higante ng featherweight division. O dito na ba matatapos ang kanyang walang talong record? Samantala, General Cuadrolas Casimero versus Nick Ball, posibleng undercard ng Tomoki Kameda versus Brandon Figueroa. Ang katayuan ni Casimero ngayon, huling laban. Tagumpay na pinabagsak ni Casimero ang dating world champion na si Luis Neri nitong nakaraang Hunyo sa Japan. WBO ranking, kasalukuyan siyang nakaupo sa number 4 spot sa WBO sa junior featherweight division. Ang alingas-ngas Nick Ball dadalhin sa Japan para kay Casimero. May napakalaking bulong-bulungan ngayon sa boxing community na nag-uugnay sa Kameda Promotions. Plano umano ni Koki Kameda na i-import si Nick Ball patungong Japan para makatapat mismo si Casimero. Ang planong double header, sa halip na magkaiwalay na event, ang ugong ng chismis ay ilalagay si General Casimero versus Nick Ball bilang pangunahing undercard co-main event para sa dambuhalang tapatan ni Tomoki Kameda at Brandon Figueroa ngayong Oktubre 2026. Isang gabi, dalawang giyera. Kung magkakatotoo ito, ganito ang magiging itsura ng fight card na garantisadong yayanig sa buong mundo ng boxing. Co-main event, undercard, General Casimero versus Nick Ball. Isang brutal na salpukan ng dalawang walang takot na brawler. Main event, Tomoki Kameda versus Brandon Figueroa para sa WBA Featherweight Championship. Bakit ito ang pinakamabilis na daan kay Naoya Inoue? Kung si Nick Ball na kilalang matatag na manlalaban at katatapos lang lumaban para sa WBA World Title, ang tatalunin ni Casimero sa isang gabi kung saan nanonood ang buong Japan, mawawalan na ng dahilan si Naoya the Monster Inoue na iwasan ang ating pambato. Ang pagkapanalo kay Ball sa ilalim ng ganito kalaking event ay magbibigay kay Cuadrolas ng napakalaking kredibilidad sa 126 pounds. Ang hamon sa timbang dahil si Nick Ball ay isang natural na featherweight 126 pounds at si Casimero naman ay nagpipilit sa 122 pounds. Malaki ang tsansa na magkasundo sila sa isang catchweight, halimbawa ay 124 pounds, para maging patas at matuloy ang kanilang dambuhalang tapatan sa undercard. Ang hatol, kung may isa sa katuparan ni Koki Kameda ang planong ito na gawing undercard ang Casimero versus Nick Ball sa laban ng kanyang kapatid na si Tomoki Kameda,
ito na ang magiging pinakamalaking boxing event sa Japan ngayong taon. Siguradong jackpot ang Kameda Promotions at buhay na buhay muli ang karera ng ating pambato.